It's me again, your ate nyo Jaja. No edit, no filter, just me. So, ayan na naman. So, ayan. Another video, another vlogs. Another vlog. So, itong video na to, it's about mga pangarap. So, itong vlog na to, it's kung may pangarap ka sa life. So, I'm talking about dreams, yung mga based on my experiences. Ayun. So, ayun, dun, ito, sinasabi at sinishare ko lang sa inyo. So, comment down below kung meron ka din pangarap sa buhay at wala ka pa dun sa point na yon. So ito, share ko lang sa iyo. Napagdaanan mo na ba yung mga may nagda-down sa iyo habang tinatahak mo yung pangarap mo? Napagdaanan mo na ba yon? Yes, hindi mawawala sa atin yon, yung may mga magda-down sa atin sa kalagitnaan or kahit nag-uumpisa ka pa lang or sa dulo ka na, malapit ka na sa pangarap mo. Well, yung mga nagda-down sa'yo, yun yung mga pinapadala para mawalan ka ng pag-asa. Yun yung mga pinapadala ng, alam nyo na, kampon ng kadiliman. So, tawanan lang natin yun. Kasi yes, madadown ka at first, mawawalan ka ng pag-asa, manlulumo ka, and hindi mo gugustuhin yung mga bagay-bagay sa mundo. Yung parang ayaw mo na, yung gusto mo, yung suko ka na, yun, mafe-feel mo yun. But then, lagi mong isipin, maraming magda-down sa'yo kasi nagle-level up ka na, umaangat ka na sa buhay mo. Yun yung dahilan nun. Maraming nagda-down sa'yo, or maraming nagbabash sa'yo, or maraming nagkokomento sa life mo na ganito ganyan, huwag kang makikinig. Imbes, pag-pray mo sila, pagdasal mo, na si God na bahala sa kanila. And lagi nyo tandaan yung God will fight for you and you just need to be still. You just need to be silent. Okay? Kasi hindi naman natin sila maaalis sa buhay natin. The more na maraming nagda-down sa'yo, the more na umaangat ka na pala sa buhay mo at hindi mo yun napapansin. Okay? So, basically, part ng life natin yun. So, it depends on you kung paano mo siya harapin. Yes, may stress ka, madidepress, or hahanap ka ng comfort mo, parents mo, or friends mo. But then, ikaw lang tutulong sa sarili mo kung paano mo mahahandle yung situation na yun. Maraming magda-down sa'yo, pero lagi mong isipin, patuloy mo pa rin ipagpatuloy yung pangarap mo. Kasi pag na-down ka na nila, di happy na sila. Ikaw, magiging sad ka. Ang gawin mo, the more na dina-down ka, the more na nag-i-stand up ka. Gawin mong stepping stone yung mga binabato nila sa'yo. Maging challenge yun sa'yo. Okay? And lagi mong isipin na God is with you. Whatever they say, doesn't matter. Okay? Kasi napagdaanan ko na din yan eh. Yung marami sa'yong magsasabi ng kung ano-ano, huwag mo yung paniniwalaan, lalo yung about sa'yo. Paniwalaan mo yung sarili mo, kung ano yung talagang nasa loob ng puso mo, ikaw yung nakakilala sa sarili mo. Okay? Pero kung may mga nababash sa'yo na parang ganito, ganyan, minsan may mapupulot din tayo sa mga nagda-down sa atin. Minsan wala, minsan meron. Pero yung iba gamitin natin as para maging much better tayo, ganyan. Hindi naman kasi lahat ng mga nagda-down sa atin is gusto masama sa atin. Yung iba, gusto na para mas ma-improve ka, or ganon. 'Di ba? So, ayun, basically, ang point ng vlog na to is i-help kita. Parang, kasi na-experience ko na rin yan, yung may mga nagda-down sa akin, then, kinikwento ko sa nanay ko, then, nagko-comment sa akin nanay ko, or nagsasuggest. So, yun, sabi niya, hindi mawawala talaga yan, wag mo na lang pansinin. Okay? Imbes, ipag-pray mo na lang, and God will take care of everything. God will fight for you and you just need to be still. Tuloy-tuloy lang. Huwag mong susukuan ang pangarap mo. Huwag kang magpapatalo sa mga nagda-down sa'yo, okay? Comment down below if naranasan mo na yan.
Okay, don't forget to like, share, and subscribe to my channel kung gusto nyo pa ng more vlogs about sa mga pangarap and experiences about sa pangarap. Bye! See you in my next vlog! Don't forget to subscribe!